kaugnayan, Jackie, dun sa malakas na magnitude 7.7 na lindol dito sa Myanmar na naka-apekto rin sa Thailand. At merong pinuntahan ng ating kasamang si RH25 Grace Ansano tungkol daw dun sa makabagong teknolohiya na makatutulong sakaling, lalo dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na the Big One na posibleng tumama sa atin, at may tinatawag na glass fiber reinforced polymer rebar o yung GFRP rebar. Ating alamin ang detalye kung paano nga ba magagamit ito. RH25 Grace Ansano. Grace. Yuel, Jackie, napapanahon na raw upang malaman ng ating mga kababayan ang karagdagang kaalaman, lalo na ngayon sa panahon nga na posibleng pagtama na matinding lindol na tinatawag na Big One. Dito lang nakalipas na araw, matinding niyani ng 7.7 na lindol ang bansang Myanmar at naapektuhan din ang Thailand na nagpabagsak ng napakaraming mga building at pagkamatay ng ilan. At noong 2019 pa, sinimulang ipakilala ang teknolohiya. Ito ay sa ating bansa nang ipakilala ng kampanyang tumatangkilik sa MCDI at sila sa DM Consulting tulad nga nitong sa San Jose Builders at ang GSI at ang itong nagaling pa sa Cebu, maging ang Grande Construction. Ilan lang yan sa napakaraming mga construction company na tumangkilik sa ganitong bagong teknolohiya. Ang technology na mas matibay pa sa paggamit ng maraming mga bakal at yung cost effectiveness nito ay mas mura. Gayon na rin, ito ay eco-friendly na tinatawag. Ang glass fiber reinforced polymer at ito nga ay magandang ipakilala na sa ating mga sa construction industry. Na-develop ang technology na ito sa bansang Russia at simula pa noong 1930s. Tagal na rin pala. Yes, matagal na. Mula sa glass fiber, roving nito ay may mga sangkap din itong mga chemicals para nga pampatibay at pampatigas. Ayon sa Vice President for Sales and Marketing ng Fiber na si Miss Clan Allison ng MCDI, ay narito ang kanyang naging pahayag. Napakaraming advantages ni fiber rebar when it comes to construction industry. Unang-una, this is 3 times stronger than steel. Pangalawa, 100% non-corrosive. So, ibig sabihin, hindi na siya kinakalawang. So, ang lifespan ni GFRP is 80 plus 200 years. So, just imagine yung structure mo. Diba? Lalo na ngayon na madami nangyayari. Earthquake, left and right, diba? So, our company, ang goal ng company namin is to ensure yung clients natin na talagang high quality yung binibigay nating produkto sa kanila and Russian technology. Ang naging pahayag ni Ms. Clan Allison, ang Vice President for Sales and Marketing ng MCDI. Miss Grace, tanong ko lang, nabanggit ba nila kung gaano kalakas na lindol, kung gaano magnitude ang kayang ma-withstand nitong bagong teknolohiyang ito? Alam mo, ang sabi nila ngayon ongoing yung kanilang briefing at sa harap dito ang kinatawan ng DPWH mula pa sa Central Office para nga sa mga sa construction at para sa mga mahalagang papel ng DPWH. Maging yung ilan sa mga construction company ay nandito rin at kanilang pinaliwanag. Malaking tulong daw ito na technology ito at sinasabi nga nila kayang, although talagang ang lindol hindi natin expected at hindi natin talaga matanda, pero ang tinitiyak nila na matibay ito sa lindol. Malaking tulong. Tested na nila ito. At dumaan ito sa kanilang masusing pag-aaral at katunayan nga para mas lalo pang ma-develop itong technology ito ay kanilang hinihiling sa ating pamahalaan na tulungan din at magsagawa at magtulong-tulong ang ating mga magagaling na mga engineers, mga construction firm, pribado man at sa gobyerno, magtulong-tulong para yung ating target na
maiwasan ang maraming magbuwis ng buhay pag sakaling dumating ang the big one. Alam naman natin, ito lang nakalipas na araw, matindi, tinamaan Oo, papalakas nga rin ng papalakas itong mga lindol. Kaya maganda nga at timely May na mga itong ganitong technology. Mhm. Yes, very timely itong kanilang ini-introduce na ito at paghimok na rin sa ibang sektor dito sa ating bansa. Mabulaga, ano. Pero ang ating kasamang si RH25 Grace Ansano may pinuntahan ukol dun sa sinasabing makabagong teknolohiya na pwede magamit, ano, na partikular yung glass fiber reinforced polymer rebar o GFRP rebar na nandito ho sa Pilipinas mula pa pala 2018 ito. At matagal na rin yung technology na to na kaya mag-withstand doon sa malalakas na lindol. Siya na nga magsabi sa atin kung anong meron dyan. RH25, Grace Ansano. Grace, magandang hapon. Magandang hapon, Grace. Magandang hapon, Clyde, at maswerte tayo dahil naging bahagi tayo. Ngayong araw, nagsimula kami kaninang umaga dito nga sa kanilang pagpapakilala at ipinakita nila yung inaabot na ng kanilang mga study and test pagdating dito sa paggamit nitong technology ito. Actually, matagal ng panahon pero mukhang naiiwan tayo compared to the other countries. Lalo pa, nangyari nga itong nakakatakot na nangyari sa Myanmar na naapektuhan din yung bansang Thailand. Alam nyo, Jewel Clyde, nang ipakita sa amin yung pag-shake, yung kung paano nangyayari yung lindol at sa demo, ay kinagutan ako kanina. Kasi I cannot imagine kung gaano katindi pala magiging epekto kung ang ating mga building, ang mga high-rise structure natin ay hindi ganun ka-prepared. So yung pagbagsak nun, nakakakilabot. Anyway, maswerte tayo dahil kahit hapon na, pinagbigyan tayo na makapanayam ng live si Miss Juan Allison. And of course, ang i-develop nitong technology ito, pagdating sa mga testing, ang RV Sanchez Consulting Engineers sa magitan ni Engineer Rolly Sanchez. Andito, kasama natin. Umpisahan ko kay Ma'am Allison. Ma'am, ano ba itong inyong technology ito? Actually, fiber rebar or CFRP was invented in Japan. And napakarami na pong advantages when it comes to construction industry. Sa atin po sa Pilipinas, hindi lang naman po lindol, but also isa po sa characteristics of CFRP ng so napakaganda rin pagdating sa exposed to water and also flood control. Tayo rin po ay nakakaranas din naman ng baha. So napakaganda po ng produktong ito bilang alternatibo sa paggamit ng reinforcement ng bakal. Okay. Grace, lapit lang din natin ng konti yung microphone natin kay Miss Glenn para mas marinig natin na maayos. Ano. Go ahead, Grace. Okay. Alam mo, Clyde, Jewel, ako mismo, hindi ako familiar doon sa mga binabanggit niya. Para sa ating mga tagapakinig na maintindihan ano itong material na ginagamit nyo na sinasabing compared to the traditional one. Ano ito? Ano itong produktong ito? Saan ito? Ano yung mga materials na ginagamit natin? Okay po. Fiber rebar is made out of glass fiber bonding and also epoxy resin and two types of chemicals. So, by saying na glass fiber ito, so compared to bakal, ang isa sa characteristic po ng GFRP or ng fiber rebar, hindi po siya kinakalawan. And it's high tensile. Tensile strength po niya. So, compared po natin sa traditional na ginagamit natin, 3 times po ang tensile po ng GFRP. So, ako po, aside nga po kanina nabanggit ko, aside po sa earthquake, isa po sa pinadalas ng Pilipinas ay ang pagbaha din. So, ang maganda po kay GFRP, number one characteristic niya is ang kanyang resistance sa chemical, sa salt water, tubig. So, maganda po siya for blood control, lalo na isa rin po yan sa problema natin sa Pilipinas. Kumusta ito? Ina-accept na ba ito ngayon ng ating mga, sa sektor ng building industry, mga Construction. Construction. Actually po, the goal of this test also po para ma-recognize din po talaga tayo ng government because sa totoo lang po, we are very behind when it comes to innovation. Kasi po, ang
GFRP is widely used po globally. India, Korea, Japan, they are widely used. So, sadly po, ang Pilipinas last to adapt. Kaya po kami nagkakandak ng ganitong klase with the help of RBS po. Kasi, sa totoo lang po, ang Pilipinas ay very limited when it comes to testing facilities. So, ngayon po, napakaswerte rin po namin na nakalala po si Mr. Rolly. Yeah, this is Mr. Rolly. And ayun po, nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng test na normally po sa ibang bansa lang po talaga ito pwedeng gawin. Dahil nga po, dito po sa atin, wala pong ganito. Like, first week test po. So, kami po, yun po yung kinagap namin para sana din makita po ng government natin. Gaano po kahalaga yung ganitong klaseng innovation? Okay. Pinakandak yung study at testing. Kano nakalayo o narating? Ano na? Actually po, we've done series of tests. And ito nga po, yung mga test po na meron din dito sa atin sa Pilipinas, napasa naman na po namin sa lahat. And ito lang talaga initiated ng kumpanya namin na magkaroon ng earthquake test. And very timely po ngayon na ito nangyayari sa atin and also tayo rin pinakatakutan na the big one. So, ayan po, ito pong test na ginawa natin na na-witness po kanina, nakakatuwa po, napakaganda po ng ito po yung school building. Ito, imagine, yan, yung school building na. Opo, ang mga bata or future generation natin po ang pag-aaral dyan at ang dadaan po. So imagine po ito dumaan sa sequence of earthquake at ang ganda rin nakatayo ang sasaritong naman. Alam mo, Yuel, ito, kumbaga ito isang school building. Kanina hanggang sa intensity, yung ating 7, nag-shake yan, pero hindi siya bumagsak. Grace, Grace, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, kung i-define, ilalarawan natin siya. Parang ito yung pinaka, yung nagsusupport na nakikita natin instead na poste. Ano ba yan? Parang bakal o mixture na ng concrete? Okay, tanungin natin si Sir. Is this a mixture of bakal and concrete, sir? Yes. Yung column, yung poste, kaibigan, yung horizontal element, is made of concrete. Yung mixing proportion niya on large-scale building is the same as the proportion of small-scale models. But this is a small-scale model. But you have to apply yung tinatawag na similitude law. So, all the ratios, kasi, for example, large-scale, 1 meter ang poste mo, and if you scale down to 10, then you have to divide by 10 yung poste mo. Okay. So, magiging 100 mm pala. So, this is, so wala kang makitang graben post but the inner side of it is the rebar. Rebar. Ayun yung tinatawag na rebar. Kaya it's made of fiber. Okay. Ang fiber GFRB ay made of glass polymer epoxy. Okay. Maliwanag na yun. At least, yung mga nakikinig sa atin, mayroon parang nakita na nila. Okay. Okay. So, sa ngayon, ma'am, ibigay ko muna kayong kay Yuel at Clyde. Alam ko, may mga katanungan naglalaro sa isip nila. Yuel, Clyde, may tanong kayo? Grace, si Kyle ito, I understand na applicable itong modern technology na to sa mga, yan, katulad nung example niya, yung school building, of course, sa mga high-rise building. Ang question ko is, applicable din ba to para sa mga, kunwari ako, gusto kong magtayo ng bahay and gusto ko yung bahay ko kayang mag-withstand ng malalakas na lindol. Applicable din ba to sa mga residential houses, buildings? Good question po. Actually, last week lang po, ang finesse namin dito is residential building. Maganda rin kung gamitin si GFRC, si fiber rebar for residential building. Especially po kung nasa resort or highly corrosive area yung bahay na itatayo ninyo. Kasi yun po talaga yung advantage of GFRC because hindi siya kailangan. By the way, ma'am, may mga malalaki na rin bang company na kumbaga naging partner nyo, bumili client nyo? Yeah, okay lang yan. Dito po sa Pilipinas, for private companies, contractors and developers,
Even isa po sa pinakamalaking developer sa Pilipinas, is magamit yung fiber bar. So, yun lang po. For government lang po talaga, yun din po yung goal namin. Talaga, to penetrate the government para din po paggamit sa full public school buildings, bridges, flood control. Okay. Magandang ano yan, Grace, ano? Dahil nabanggit ni Ma'am Clan yung private companies, marami nang tumatangkilik. And of course, sa gobyerno, mahalaga din ito. Sa mga dahil, LGU. Ano yan parang nandyan lagi yung takot na pagka may lumilindol, ang laging pangamba na baka hindi na matibay yung building. Na, especially dun sa mga nila? yung highly developed na mga syudad. Oo. Na nandun yung mga high-rise na mga building. Hindi lang mga offices, pati yung mga condominium units kung saan maraming nakatira. Yes. Okay. So, siguro finally, ibigay ko ang pagkakataon kay ma'am. Ito ang isa. Maraming nag-chat sa akin. Mabibili raw ba yan anytime? Yung product, bagong technology ini-introduce nyo. Anytime. Yes, great, thank you for that. Maganda po, even ang technology natin po from Russia, since 2018 po, we are manufacturing fiber rebar dito na po sa Pilipinas. Nasa po namin, ay nasa Santa Rosa, Laguna naman. So anytime, pwede pong bumili, pwede pong magamit para po maranasan din po natin kung gaano kaganda. Okay. And kayo po ang nagkakandak ng pag-aaral dito simula-simula na malaki ang naging part para ma-develop itong technology din na ito na makarating din dito sa Pilipinas. Engineer Rolly, go ahead. Yes, the glass fiber reinforced, particularly the fiber company. This is the one that is protected. For gravity elements, it is to be non-part of sheet mix. It is already written in American code. ATI 440. So it is acceptable for gravity, let's say for gravity beams, non-seismic elements. So this can be used. And for seismic elements, so my own personal opinion, based on the results that we conducted, if we do... Sige po, go ahead lang po. If we do something, pakita ko lang sa inyo, something like this na continuous yung spiral of para spring. The spring or the column. Yung inner core ng concrete, kasi may concrete ito sa loob. Mas matibay, ang ibig nyo sabihin. Mas matibay siya for bursting effect during earthquake. Kasi during earthquake, there's an action load, especially kung mabigat yung building, then this could burst. So, sa traditional rebar, ang size mo, putol-putol. Pero pag ganito, it is one loop, pero separate loop siya. But ito, dire-diretso siya. So, for me, yung opinion ko, this is a well-confined detail. So, yung bursting effect ng inner core ng concrete, it can sustain several earthquakes. Ito yung nangyari sa akin. But for the vertical bars, yung diretso, since this requires some facility, still ongoing ang aming study for this. Third time, gravity elements, it's already in the ACI code, and Philippine code usually copies. Adapt yan. Adapt natin yung ACI American code. Okay, thank you so much, sir, for that enlightenment sa ating mga tagaparinig. So, ma'am, finally, thank you so much. Thank you so much for giving us the opportunity para po makater po yung produkto namin sa mga starting. Okay. So, Yuel, Clyde, mula rito sa Angeles City. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH25 Grace Sansano, at talagang sinadya pa. Oo. Human interest talaga na malaman kahit
Kasi usually dito sa atin sa Pilipinas ang ginagamit talaga bakal lang, tapos concrete, buhos, tapos na pag may mga ganitong substandard, hinihinala nila substandard yung sa Myanmar. No? Talagang nakaka-anxiety kapag nakakita ka ng ganun na pag lumindol, baka ganun din. Isang shake lang. Kahit yung mga katabi mong building, pag may mga katabi kang ganyan Kaya yan, maraming salamat kay RH25 Grace Ansano sa kanyang report na ibinahagi sa atin. Boom Balita! Boom Balita!